Sa isang nakakagulat na pangyayari na hindi inaasahan ng publiko, biglang naging sentro ng kontrobersya si Maha Salvador matapos siyang maglabas ng revelasyon na tila yumanig hindi lang sa showbiz industry kundi maging sa mga taong matagal nang iginagalang si Tito Sotto. Sa gitna ng isang event kung saan inaakala ng lahat na simpleng pasasalamat lamang ang bibitawan ni Maha, bigla itong nagbago ng tono, nag-iba ang ekspresyon, at tila nahirapang pigilan ang sarili habang unti-unti niyang inilalabas ang isang kwentong matagal niyang dinala ng tahimik. Ayon kay Maha, hindi niya raw intensyon na ailahad ang anumang detalye tungkol sa buhay ng isang mataas na personalidad, ngunit hindi niya raw kayang magbulag-bulagan sa ilang bagay na matagal niyang nasaksihan, narinig, at naging bahagi ng kanyang karanasan bilang isang artista. Hindi man niya diretsyong binanggit kung ano mismo ang detalye sa unang bahagi ng kanyang pahayag, ngunit malinaw sa reaksyon ng media at mga taong nasa venue na malalim ang dahilan kung bakit tila kinailangan na niyang magsalita ngayon. May mga nagsasabi na bago pa man magsalita si Maha, kapansin-pansin na ang tensyon sa pagitan niya at ilang taong malapit kay Tito Sotto na nasa parehong lugar. Ilang minuto bago siya magsalita, may nakapansin pang may nag-abot sa kanya ng isang maliit na papel, na agad niyang tinupi at isinilid sa kanyang bag, bago huminga ng malalim at tuluyang humarap sa mikropono. Ang simpleng paghinga niyang iyon ay tila hudyat ng pagsabog ng isang matagal ng kinakalawang na sikreto. Habang nagsasalita siya, maraming naroon ang nakapansin na nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niyang matagal siyang nanahimik dahil ayaw niyang makialam sa buhay ng iba, lalo na kung ito ay maaaring makasira ng pagkakaibigan o ng reputasyon ng isang pamilyang kilala sa larangan ng politika at entertainment. Ngunit dagdag pa niya, may mga pagkakataon kasi na kahit gaano mo gustong magpanggap na walang nangyayari, ramdam mo sa konsensya mo na hindi ka na dapat tumahimik. Sa puntong iyon, nagsimulang mag-ingay ang mga cameras at recorders, at ang mga reporter ay nag-uunahan ng ailapit ang kanilang mga mikropono. Alam nilang may malaki pang susunod. May mas mabigat pang sasabihin si Maha, at may pahayag na tiyak na hindi basta-basta kakayanin ng publiko. Itinuloy ni Maha ang kanyang pagsasalaysay, at dito na nagsimulang kumapal ang tensyon. Binanggit niyang may mga bagay daw siyang personal na nasaksihan noon na hindi niya maipaliwanag. Mga kilos na hindi tugma sa imahe ng isang lider na matagal nang kinilala ng publiko. Hindi raw niya intensyong sirain ang sinuman, ngunit hindi raw tama na magkunwaring walang alam lalo na kung may mga tao raw na nasasaktan at may mga kwentong hindi nabibigyan ng boses. Mas lalo pang nagdulot ng pagkabigla ang pahayag niyang, "Hindi ako ang dapat magsalita nito, pero kung walang magsisimula, walang mangyayari." Hindi lahat ng tao ay kayang timbangin ang bigat ng sikreto. At hindi lahat ay kayang itago ang katotohanan habang sila ang nahihirapan. Hindi na napigilan ng ilan sa audience ang mapatingin sa isa't isa, at may ilang kapansin-pansing nagtakip ng bibig sa gulat. Halos maramdaman sa loob ng venue ang pag-angat ng kaba at pananabik sa bawat salitang binibitawan niya. Habang nagiging mas diretso ang mga pahayag ni Maha, mas dama-dami ang mga tanong, ano ba ang nalalaman niya? Gaano kalalim ang involvement niya?
Saan at paano niya nakuha ang impormasyon? At higit sa lahat, paano mauugnay ang revelasyon niya kay Tito Sotto na ngayon ay muling nababalot ng mga intriga at espekulasyon dahil sa mga naunang kontrobersya? Sa mga sumunod pang minuto, hindi man niya idinetalye kaagad ang buong kwento. Malinaw na ang puntong nais niyang iparating, may mga lihim na matagal nang umiikot sa likod ng kamera, at may mga taong nasasaktan at naiipit sa pagitan nito. May mga nagulat pa nang banggitin niyang hindi lamang siya ang nakakaalam ng kwento, marami raw sa